sa simulang mga buwan ng 1914, nagsagawa ng unang bautismo ang kapatid na Felix Manalo. Hindi lang yan ang babaguhin niya sa Katoliko. Hindi ikaliligtas ang pananatili po sa loob ng simbahang Katoliko. Even to destroy the Bible. But the Catholics, they remove the idol wall. 1 plus 1 plus 1, paano naging iisa? Kung ang tanda ng Diyos ay Sabat, ang tanda ng Beast ay Sunday. Yan ang kahulugan nun, palpak master. Ako po si Kabornok at ako ang inyong taga-Sony. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman po sa isang bagong episode ng Taga-Suri. Babasahin muna natin ang Lucas Kapitulo 16, versikulo 10. Ganito po ang ating mababasa. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami, at ang di matwid sa kakaunti ay di rin naman matwid sa marami. Dito po sa ating nabasa mga kababayan, kung ikaw sa maliit na bagay nagsisinungaling ka at hindi ka matwid, hindi ka tapat, sigurado po yon sa malakihang bagay ay hindi ka rin tapat ayon sa Biblia, mga kababayan. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong katotohanan tungkol po sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Kaya kung ikaw miyembro ng Iglesia ni Cristo na pinangungunahan ni Eduardo Manalo, pasensya na po kayo dahil ito po'y pangangaral lamang, hindi po tayo naninira. Atin lang pong ipinapahayag ang katotohanan, mga kapatid. Tanong, kailan ba ang unang bautismo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Yan ang ating pag-uusapan, ha? Kailan kaya ito? Umpisahan muna natin sa Pasugo, God's Message Magazine, May to June 1986 issue. Sa pahina 8, sa article ni Isabelo Crisostomo na may pamagat na Remembering the Last Messenger of God, Felix Y. Manalo and the Iglesia ni Cristo. Ganito po ang ating mababasa, iniliwat na natin sa Tagalog. Unang pagtitipon at bautismo. Isang araw noong Hulyo 1914, si Felix Manalo at ang asawa niya, si Honorata, iniwan ang Pasay nang wala silang sentimo at pumunta ng Santa Ana, Manila. Sa punta, tinanong niya ang kaibigan niya na sina Apolinario Ramos at asawa niyang si Engracia na malagi sila sa kwarto ng manggagawa ng construction firm ng Atlantic Gulf and Pacific Company. Noong gabing iyon, sa pahintulot ng mag-asawang Ramos, nagkaroon ng unang religious meeting sa kwarto habang may kaunting nakikinig. Pagkatapos ng unang pagtitipon na iyon, ang unang 14 na lumipat sa Iglesia ni Cristo ay nabautismuhan sa pamamagitan ng paglubog ni Felix Manalo sa Santa Ana na bahagi ng Ilog Pasig. Dito po sa ating nabasa, mga kababayan, yung unang 14 na lumipat sa Iglesia ni Cristo, yan po ay nabautismuhan. Ibig sabihin yung first baptism nangyari noong July 1914 sa Santa Ana sa Ilog Pasig. Yan ang ating nabasa dito. Isang tanong ulit kasi nasagot na, pero sandali. Kailan ba talaga ang unang bautismo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Kamakailan, merong inilabas na documentary ang Iglesia ni Cristo ni Manalo na may pamagat na Rising from the Far East. Ito, panoorin natin mga kapatid, ha? Mula doon sa kanilang tinutuluyan sa Pasay, silang mag-asawa ay nagtungo sa Punta Santa Ana. Pupuntahan ng kapatid na Felix Manalo ang kanyang mga dating kakilala na kaanib sa Misyong Kristiyana. Ang mga yon nagtatrabaho sa Atlantic Gulf and Pacific Company. Doon nagsimula, gabi-gabi, nangaral ang kapatid na Felix Manalo.
marami ang naliwanagan. Sa simulang mga buwan ng 1914, nagsagawa ng unang bautismo ang kapatid na Felix Manalo. Base po sa ating napanood, mga kababayan, early months of 1914 o sa simulang mga buwan ng 1914, isinigawa ang unang bautismo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Akala ko, mga kababayan, July 1914, early months Early month ba ng 1914 yung July 1914? Parang hindi swak ata. Sadali. Kailan ba talaga itong unang bautismo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Eto na naman. Babasahin naman natin ang babasahin ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na may pamagat na 75 Blessed Years of the Iglesia ni Cristo na inilimbag noong July 27, 1989 sa page 109. Ganito po ang ating makikita dito. Ayon dito, kanyang ipinakilala ang iglesia sa mga trabahador ng Atlantic Gulf and Pacific Company. Ang bunga ng pangaral niya ay nabautismuhan sa Ilog Pasig noong huling buwan ng 1913. Ay nako, eto na naman tayo, mga kababayan. Iba naman itong kwento dito. Nabautismuhan daw noong late 1913. Akala ko sabi nung lalaki kanina sa Rising from the East documentary, nangyari yung unang bautismo noong unang mga buwan noong 1914. Meron na palang bautismo na nangyari noong 1913. Ang gulo talaga, nako. Katunayan, yung kanilang movie na ipinalabas tungkol nga sa talambuhay ni Felix Manalo, itong movie na may pamagat na Felix Manalo, the movie, ano ba ang sabi doon? Panoorin natin dito. Ngayon, kailan ba natin masasabi na tinubos na ni Kristo ang ating mga kasalanan? Sa Marcos 16:15 hanggang 16, inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalatayat, mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay mapaparusahan. Aba! Sandali. Ang gulo talaga, kuya. Kailan ba talaga, kuya? December 1913 ito. Akala ko, mga kababayan, July 1914. O akala ko naman early months noong 1914. Ano ba talaga, mga kababayan? Nako, ang gulo talaga ng naratibo na ito ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sa maliit na bagay, mukhang hindi sila tapat. Kailan ba talaga nangyari, mga kapatid, yung unang bautismo sa Iglesia ni Cristo ni Manalo? Nako. Mula po dito, sila mismo nagkakasalungatan. Ano bang masasabi natin? Busted! Yan! Nako contradiction at its finest. Mga kababayan, kaya nga tama INC, inconsistent. Nako Ay nako. Dito natin mapapatunayan talaga na hindi talaga sila tapat. Mga kababayan, hindi sila nagsasabi ng totoo dahil inconsistent, mga kabatid. Sadali. Pero, anong katotohanan ba ang nangingibabaw mula sa inconsistencies na ito? Isa lang po ang nangingibabaw, mga kababayan. Hindi sila ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo dahil 1913 o di kaya 1914 lang nangyari ang unang bautismo sa kanilang iglesia, mga kababayan. Sa Iglesia Katolika, ang unang bautismo, nangyari po yan sa Gawa 2:38, mga kababayan. Klarong-klaro talaga na hindi sila ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-isip-isip na tayo. Baka gusto nyong umanib dyan sa iglesia niyan, wag na pong umanib kasi inconsistent. INC, inconsistent ang kanilang sinasabi, mga kababayan. Anong masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito,
paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Tagasuri. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborlog at ako ang inyong Tagasuri.